There was a ballot that was rejected first. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Pinag-uusapan na ang pagbiyahe sa eroplano kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga oras na ito, ayon sa post ng anak niyang si Kitty Duterte. Kanina ipaaresto siya ng International Criminal Court sa International Police o Interpol. Mabilis ang pagpapatupad niyan mula sa NAIA kung saan lumapag si Duterte mula Hong Kong hanggang sa Villamor Air Base kung saan siya binasahan ng Miranda rights. Siya po ang kauna-unahang Pangulo ng Pilipinas na pinahaharap sa International Court. At mula Villamor Air Base, nakatutok live si Marisol Abduraman. Marisol. Vicky, dito nga sa Villamor Air Base, idiniretso si dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos ang arestuin kanina sa kanyang pagdating galing Hong Kong. Napakahigpit ng seguridad na pinapatupad dito. Bantay sarado ang lahat ng ditong base. Dito na rin sumunod ang taga-suporta ng dating Pangulo. Pagkalapag sa NAIA mula Hong Kong, diretso Villamor Air Base si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dito, binasahan siya ng Miranda rights kaugnay ng sinilbi sa kanyang arrest warrant mula sa International Criminal Court o ICC. By virtue of the warrant of arrest issued by the ICC for crimes against humanity. Sir, you have the right to remain silent. You have the right for counsel of your choice. Anything you say may be used for and against you in a court of law. And I want to ask you, sir, if you understand these rights. Of course, coming from you, it's very clear. Inusisa ni Duterte kung ano ang mga ginawa niyang krimen. Pursuant to Article 25(3)(a) of the statute for crimes against humanity and pursuant to Article 7(1)(a) of the same statute for murder committed in the Republic of the Philippines. Must be murders, hindi lang ito. At kung bakit sa Villamor siya diniretso. Show to me now the legal basis for my being here. As apparently I was brought here not of my own volition. Kasama ni Duterte ang common law wife na si Hanilet, ang anak nila na si Kitty at ilang miyembro ng dati niyang gabinete na patuloy na kinukwestiyon ang jurisdiksyon ng ICC. General naman kayo. Alam niyo ba na hindi man lang siya na-serve kung anong kaso kung pinag-charge sa kanya ngayon? Hindi niya alam. No? Kahit na PI man lang. Alam na kami yung charge sa kanya, nasa jargo lang. And then, hindi pa kayo na ano na ganito ginagawa natin. Sumusunod tayo sa isang entity na hindi na tayo member. Nag-withdraw na tayo. Questionable warrant of arrest. Ano naman ito, sir? Sa Kalayaan Hall sa Villamor Air Base na pinakain ng dating Pangulo at chinek up ng doktor. Maghapon naman sa labas ng Villamor Air Base ang mga abogado niya na sina Silvestre Bello at Attorney Israelito Torion. As a matter of constitutional right, kahit na-arrestuin mo yung tao, you are entitled to legal assistance as well as immediate medical assistance. I was asked for a copy of the warrant, wala naman. Bandang hapon, pinadala sa Pangulo ang kopya ng warrant of arrest mula sa International Criminal Court o ICC. Ang anak ni Duterte na si Kitty, nag-post ng medical certificate ng kanyang ama na kailangan siyang i-admit sa ospital dahil sa posibleng komplikasyon dahil sa sakit na diabetes. Nag-post din siya ng larawan ng dating Pangulo na natutulog habang naka-oxygen. Ang pagpapadala sa kanya sa ospital din ang inihirit ng pamilya ni Duterte habang kausap si CIDG Chief Major General Nicolas Torre. Gusto ni Torre na gawin na ang booking procedure kay Duterte sa Villamor Air Base pero gusto ng pamilya na gawin ito sa ospital. Is that too much? Yes, sir, that's too much. 80 years old siya. 80 years old siya. Walang cancer. 80 years old siya. At sa isang punto, hinila na pabalik ni Kitty ang kanyang inang si Hanilet.
Ilang sa Filipino ang nahuli kayong araw na to? Ilang Anong kaso? Kaya nga, anong kaso? Gawa lang yung kaso. Sir, ilang Pilipino ang dinukaya, ilang presidente na namumuk. So that means that you are banking on the inequality of the law because of the Hindi pa sigurado kung saan dadalhin ang dating Pangulo hanggang sa mga oras ng i-file natin ang report na ito bandang alas 4 ng hapon. Walang nagsasalita sa pulisya. Muli naman nag-post ang anak ng dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Kitty na pinag-uusapan na raw ang persahang pagpapasakay sa kanyang ama sa eroplano. Pakinggan natin ang pahayag. Our obligations under the okay, sir? Ang inaano lang din mo namin. Sir, ganito. Let us follow the... Ito na yung sinasabi ko, sir, na we can do this the hard way. We can do this the easy way. The easy way, sir, is for you to choose 3 people to accompany PR to the plane. May bus dyan, and he's going to the plane. Okay, sir. The hard way. What plane is this, sir? Ma'am, chartered flight. Chartered flight from... Okay. Sir, we need to know. We need to know where you're bringing our president. Ma'am, the hard way. Sir, we need to know. Please give us information Makinig ka muna, ma'am. where you are bringing our president. Wala sa pay grade ko yan, ma'am. Tagalogin na natin. Sabihin nyo kung saan siya dalahin. The hard way. The hard way. Po kami. The hard way is for me to... Kasabay ng lalong pag-iingay ng mga taga-suporta ng dating Pangulo ang lalo namang paghigpit ng seguridad dito sa labas ng Villamor Air Base. Sa katunayan, bukod sa mga nakabarikadang pulis sa labas ng gate, nag-deploy na rin ng fire truck. Vicky. Maraming salamat sa iyo, Marisol Abduraman. Tensyonado sa NAIA bago pa ang mabilis na pag-escort kay dating Pangulong Rodrigo Duterte pa Villamor Air Base. At kahit sa loob ng eroplano bago siya bumaba, tila inalmahan na ng dating Pangulo ang pag-aresto. Nakatutok si Maki Pulido. Bago pa lumapag ang eroplanong lulan si dating Pangulong Rodrigo Duterte mula Hong Kong, nagkalat na ang mga pulis at mahigpit ang seguridad sa NAIA. Dumating si PNP Chief Romel Marbil kasama si CIDG Chief Police Major General Nicolas Torre. May kasama silang kinatawan ng Interpol o International Criminal Police Organization. Bitbit nila ang warrant of arrest mula sa International Criminal Court o ICC para sa kasong crimes against humanity laban kay Duterte. Sa loob ng eroplano, may kausap na si Duterte bago bumaba. A warrant of arrest. So, you will just have to kill me. Kung hindi ako papayag, kung kakampi ka dyan sa mga puti. We're just going through the process. Sa labas ng boarding gate, napanood sa Facebook Live ni Alex Paul Monteagudo, ang dating National Intelligence Coordinating Chief ni Duterte, ang diskusyon ni Torre at dating Executive Secretary Salvador Medialdea bago lumabas ng eroplano ang dating Pangulo. Kuha ito sa tube o ang dinaraanan ng mga pasahero palabas ng eroplano patungo sa concourse ng airport. Paglabas ng eroplano, kasama na ni Duterte ang partner na si Hanilet, anak na si Kitty, sariling mga security at mga dating gabinete. Sa Instagram Live ni Kitty, napanood ang diskusyon sa pagitan ni Duterte at Hanilet bago dumiretso sa VIP holding area ng NAIA Terminal 3. Asa si Bingbong? Bong! Bong! Bong, halika Bong, tinan mo. Abusado kayo na sila. Abusado. Dili mo hindi dapat ato agianan. Ayaw lagi, Wala lagi wala. Mula sa airport, diniretso si Duterte sa naghihintay na coaster ng PNP sa labas ng NAIA. Sumama sa kanya si Hanilet, si Kitty, mga abogado at ang mga dating cabinet secretary niya. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Tila nabunutan ng tinik ang mga naulila umano sa extrajudicial killings. Sa Duterte drug war, ngayong arestado na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ilang oras matapos mabalitaan niyan nagtipon sila sa isang bisa para sa matagal na nilang hiling na hustisya. Nakatutok si Tina Panganiban Perez.
Bit-bit ang mga litrato ng mga pinatay sa Duterte drug war. Nagtipon sa isang misa ang kanilang mga kaanak sa isang simbahan sa Payatas, Quezon City. Si Teresita Campo, inabutan pa ang buhay ang anak niyang si Jonald habang nakahandusay sa kalsada sa Payatas noong November 27, 2016. Ni hindi niya alam kung dahil ito sa sumbong sa droga, dahil pinatay at hindi nalitis. Sinundo na lang po ako sa bahay na yung anak ko nakatiyaya na sa kalsada. Dito po siya sa harap ko po naputulan ng hininga. Hindi naman lumaban yung anak ko naglalakad lang sa kalsada Puro likod ang tama. 3 pulis daw ang bumaril. Sobrang sisi po. Sobrang sisi. Sobrang sisi na binuto ko si Duterte. Bigla namang pinasok ng mga pulis ang bahay ni Maria Belen Daa noong August 21, 2016 at pinatay umano ang anak niyang si Marcelo Daa Jr. at 4 na katrabaho. Yung pumasok ng mga pulis may dalang bayong at ang laman manok, yung pala ang laman sa ilalim ay baril. Nakikiusap yung isa na ikulong lang sila, nakaluhod. Ikinatuwa nila ang pagkakaaresto kay Duterte na nawaraw ay mapanagot sa mga pagpatay. May kulong po siya. Yan lang po. Pagbayaran niya lahat yung mga dapat pagbayaran niya. Dahil yung mga tao doon, pwede naman ikulong yun kung dapat hindi niya pagpapatayin. Ang misang ito ay naglalayong magbigay pasasalamat sa pagkakaaresto kay dating Pangulong Duterte at ipanalangin na rin ang hustisya para sa mga biktima ng extrajudicial killings. Makasaysayang sorpresa ito na nadakip at na-offer na yung warrant of arrest kay Presidente Duterte. At possible na tutuloy-tuloy na ang kaso sa International Criminal Court. At ito ay talagang maging taon na ng jubileo, kalayaan at hustisya, lalong-lalo na para sa mga AJK families na nag-survive. Sa hiwalay na misa sa Sacred Heart Parish, may mensahe rin ng tiyuhin ni Kian de los Santos. Ang 17 anyos na ayon sa mga saksi ay kinaladkad ng mga pulis at kahit nagmamakaawa na ay binaril kalaunan sa kanilang anti-drug operation. Yung aking ang pamangkin hindi nga nadala sa korte. Ang daming akusasyon na binato noong pinatay ito. Mapalad ang ating Pangulo dahil mabibigyan siya ng pagkakataon na ipagtanggol ang kanyang sarili. Ayon sa isa sa mga abogadong tumutulong sa reklamo, nangangala pa rin ng impormasyon ang ICC. Investigation pa rin. Ito kasing, itong stage ito, hindi pa siya kaso. Iniimbestigahan kasi ngayon, sino ang may kasalanan. Ang hinihingi ng ICC ay impormasyon. Okay. Kung kaya niyang pumunta doon at ibigay yung impormasyon na tama at hindi magsisinungaling lang o magde-deny lang, ay uusad tayo. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Bigo namang makalapit kay dating Pangulong Duterte ang ilang kaalyado, kabilang ang longtime aide niyang si Senador Bongo. Nakatutok si Ian Cruz. Dahil sa lagay umano ng kalusugan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, susunduin sana siya ng mga kasamang doktor at ambulansya ni Senador Bongo sa NAIA. Pero bigo silang makalapit sa dating Pangulo. 80 years old na po siya. Kailangan talagang bantayan. Unahin muna natin ang kalusugan before anything else. Binawi yung pass namin. Idiniretso si Duterte sa Villamor Air Base, kaya doon naman nagtungo si Go, pero hindi rin siya pinapasok. At kahit nang sunduin siya ng partner ni Duterte na si Hanilet Avancenia, hindi ito umubra. Baba na ako para makabalik na siya. Hindi na ako papasok. Hindi pa rin sila pinapasok kahit nang babain ni Avancenia ang mga sundalong bantay. Yun po sir ang instruction. Na-erase ko na po yung concern sir. Unfortunately po sir, yun ang instruction sa amin sir. Yung document lang po na kinukuha, yun lang po yung dadalhin. Sabi ng anak ni Duterte na si Davao City Mayor Baste Duterte, pinagkaitan ng atensyong medikal ang kanyang ama na tila tangkang pagpatay. Pinipilit daw nilang sumakay si Duterte sa isang eroplano na hindi alam kung saan patungo gamit ang isang warrant ng ICC.
Nagtipon-tipon naman ang mga taga-suporta ni Duterte sa Davao City para kondinahin ang pag-aresto kay Duterte. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras. Ilang oras bago maaresto kanina, iginiit ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na wala siyang maalala na may ginawa siyang kasalanan. Sinabi niya yan sa SMNI interview habang nasa Hong Kong. Ayon sa dating Pangulo, ang alam niya lang marami rin siyang ginawa na hindi nagustuhan ng iba o ng lahat. Pero ginawa niya raw ito para sa bansa. Iginiit niya rin, hindi naman siya yumaman kahit naging Pangulo sa bansa. If it means you have done something wrong, kasi kasalanan, masama man talaga. Wala akong naalaala na may ginawa akong kasalanan. Marami akong ginawa na hindi nagustuhan ng iba. O maybe lahat. But I did it for my country. Dahil nagsimula ng uminit ang panahon, dumami rin ang mga nagbubukas ng mga appliance na pampalamig tulad ng aircon. Pero hinay-hinay lang po sa mga customer ng Meralco dahil may dagdag singil sa inyong bill ngayong Marso. Nakatutok si Mark Salazar. Sakto sa unti-unting pag-init ng panahon, ang 26 centavos per kilowatt hour na pagtaas sa singil ng Meralco ngayong buwan. Para sa mga typical na customer na kumukonsumo ng 200 kilowatt hours kada buwan, katumbas po ito ng 53 pesos na dagdag sa kanilang kabuang bill. Tatlong fees na makikita sa ating electricity bill ang tumaas at nagresulta sa dagdag singil. Ang dahilan, natapos na po yung isang beses na regulatory reset fee adjustment last month. Gayon din po mas mataas yung transmission charge at yung feed-in tariff allowance. Yang mataas na singil siyempre, inaasahang mahahatak lalo ng mataas ng konsumo sa electric fan, sa aircon at iba pang pampalamig. Magkano monthly nyo pag hindi tag-init? Normal lang. Mga 1,500, 2,000. So nagiging 3,000 yan? Mahigit pa. Itong March pa naman, yung seasonally, hindi ganun kalaki yung increase pa. So talagang papalo yung consumption ng mga, lalo ng mga households, mga Abril. Kasama sa tipid hacks ni Nora ang pagtambay sa labas para maibsan sa init kaysa magbukas ng electric fan o aircon. Minsan 10 pa lang dito ka na sa labas. So, hindi kayo nagbubukas ng electric fan o aircon? Pa nag-aircon kami, baka hindi lang doble, triple pa, di ba? Sa pag-aaral ng Meralco, nasa 20% to 40% ang nadadagdag sa konsumo ng kanilang mga customer dahil sa mga appliance na pampalamig. Kung hindi maiwasang gumamit ng aircon, siguraduhing malinis lagi ang filter at ilagay lang sa 25 ang thermostat para hindi hirap ang makina. Sa ref naman, iwasan pirming bukas-sara at punuin lang ang ref ng hanggang 67% ng espasyo nito. Siniguro na Meralco na handa ang supply nila para iraos ang summer nang hindi nagba-brown out. Our requirements are fully covered by our suppliers. We made sure, in fact, we entered into an EPSA, yung Emergency Power Supply Agreement, to cover our requirements, especially during peak load come the summer months. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Sugatan ng 10 pasahero sa MRT3 Taft Avenue Station. Yan ay matapos biglang tumauslos pababa ang paakyat na escalator doon. Nakatutok si Joseph Morong. Sabado ng umaga habang puno ng pasahero, biglang dumaos-os pababa ang escalator na ito na paakyat sana sa MRT3 Taft Avenue Station. Nagkapatong-patong ang mga pasahero. Naputol na pala ang pangunahing kadena na nagpapaandar ng escalator. Sa isang larawan namang bigay ng source, kitang napuruhan ang bukong-bukong ng isang babae. Ayon sa Department of Transportation, 10 ang sugatan sa pagpalya ng escalator. Sinagot ng MRT ang agad na pagpapagamot sa kanila sa ospital.
hanggang kaninang tanghali ay kinukumpuni pa rin ang nasirang escalator. Yung mga bumababa dito ay sa halip na mag-escalator ay naghahagdanan na lamang. Mabuti kung medyo malakas ka pa at medyo bata, pero para dun sa ilan natin mga kababayan na medyo may edad na, ay medyo mahirap yung kanilang pag-akyat dito sa hagdanan. Mahirap. Bakit mo? Nakakapagod. Bakit wala mga escalator dito? It's hard, especially I'm old now. No? It's very hard to go up without the escalator. Humingi ng paumanhin ng General Manager ng MRT at tiniyak na sasagutin ang gastusin ng mga nasugatang pasahero. Tiniyakan niya ng maintenance provider ng MRT na Sumitomo Corporation of Japan na tatapusin ang repair ngayong araw. Pinagalitan ni Transportation Secretary Vince Dizon ang MRT at ang Sumitomo dahil 3 araw nang sira ang escalator. This is unacceptable because I reviewed the contract. Dapat within 48 hours gumagana na ulit ang kahit anong escalator, elevator, or aparatus dyan sa MRT3. Dahil sa insidente, i-inspeksyonan din ni Dizon ang mga pasilidad ng MRT3. Nanawagan din siya sa mga pasahero nung panahong yun na maaaring nangangailangan ng tulong na tumawag sa hotline na nasa inyong screen. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Ayon sa Department of Transportation, naayos na ang nasirang escalator sa MRT3 Taft Station. Muling binuksan at fully operational na rin ito mula pa kaninang pasadong alas 5 ng hapon. Tiniyak din ng DOTR na sasagutin lahat ng gastos sa pagpapagamot ng mga naapektuhang pasahero. Matinding init ulit ang naranasan sa ilang lugar kanina. Sa datos ng Pag-asa, pumalo sa 46 degrees Celsius ang heat index sa San Jose Occidental, Mindoro. Sinundan niya ng 44 degrees Celsius sa Dagupan, Pangasinan. Bukas, posibleng ganyan din ang damang init sa kaparehong lugar. 41 degrees Celsius naman sa iba pang bahagi ng Southern Luzon at Bicol Region. Sa Metro Manila, nasa pagitan niya ng 38 hanggang 40 degrees Celsius. Nakakabuo rin ng mga kaulapan ng easterlies o yung mainit at malinsangang hangin kaya posible rin itong magpaulan. Base sa datos ng Metro Weather, may tsansa ng ulan sa Northern at Central Luzon, gayon din sa Bicol Region, Mimaropa, Western Visayas, Samar at Leyte Provinces, pati sa Caraga Region. May malalakas na ulan na posibleng magdulot ng baha o landslide. May tsansa rin ng thunderstorms sa Metro Manila. Dalawang araw bagong eleksyon 2025, tuloy-tuloy sa pag-ikot ang ilang mga senatorial candidate para ilatag ang kanilang plataporma. At nakatutok si Rafi Tima. Kinamusta ni Senator Francis Tolentino ang mga nagtitinda sa carbon market. Isa naman sa plano ni Congresswoman Camille Villar ang pag-asenso ng market vendors. Nanindigan si Bam Aquino na para sa maliliit na mga isda ang municipal waters. Binigyang diin ni Senator Pia Cayetano ang kahalagahan ng serbisyong pangkalusugan. Tinalakay naman ni Atty. Angelo de Alba ng kanyang Children with Special Needs Advocacy. Patuloy naming sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima, nakatutok, 24 oras. Naglabas ng pahayag ang Gawad Kalinga kaugnay sa mga reklamo laban sa founder nito na si Tony Meloto. Sabi ng naturang NGO, ilang scholar nila ang nagreklamo tungkol sa umano'y pang-aabuso ni Meloto noong 2017. Nagsagawa raw noon ng internal investigation ng kanilang Board of Trustees at kalaunan, nag-resign si Meloto bilang chairman ng Gawad Kalinga, Seed Philippines at Enchanted Farm. Mula noon, tiniyak daw ng GK na hindi na nakibahagi si Meloto sa kanilang misyon at inanunsyo ang kanyang pagbitiw noong 2018. Naging discreet o maingat din daw ang GK dahil sinunod nila ang hiling ng mga biktima na protektahan ang kanilang privacy at huwag isa publiko ang issue. Siniguro naman daw ng GK na inaalagaan nila ang mga biktima kabilang na ang pagsasailalim sa kanila sa therapy. Nagsumita na ng kontrasalaysay sa DOJ si Meloto kung saan mariin niyang itinanggi ang mga reklamo laban sa kanya. Idinetalya naman sa kopya ng warrant laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kung bakit siya pinaaresto ng International Criminal Court.
Balikan natin ang ilan sa mga nangyari sa kanyang drug war na sentro ngayon ng reklamong crimes against humanity laban sa kanya. Nakatutok si Mariz Umali. Sa inilabas na warrant of arrest ng International Criminal Court Pretrial Chamber 1, nakasaad na noong February 10, 2025, hiningi ng prosekusyon ang pagkakaaresto ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil isa siya umanong indirect co-conspirator sa crimes against humanity na murder, torture at rape mula November 1, 2011 hanggang March 16, 2019. Ang sabi ng Chamber, nakumbinsi itong ang mga insidenteng tinukoy ng prosekusyon ay maituturing na crimes against humanity. Sinabi ring may jurisdiksyon ng ICC sa kaso dahil ang mga insidente ay naganap noong panahong bago umalis ang Pilipinas sa Rome Statute noong March 2019. Kumbinsido rin ang Chamber na may nangyaring pag-atake sa mga sibilyan sa Pilipinas alinsunod sa isang organizational policy noong panahong si Duterte ay pinuno ng Davao Death Squad o DDS at isang state policy noong siya ang Pangulo ng Pilipinas. May reasonable grounds daw para maniwalang may mga taong sangkot sa krimen ang pinatay. Gaya ng di bababa sa 19 na umano'y drug pusher o magnanakaw na pinatay umano ng DDS sa Davao City at di bababa sa 24 na umano'y kriminal ang pinatay ng mga alagad ng batas o ng mga taong kanilang pinamamahalaan sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Meron din daw reasonable grounds para maniwalang noong panahong ito, si Duterte ang founder at pinuno ng DDS bilang mayor ng Davao City at presidente ng Pilipinas. Tinukoy din na napagkasunduan umano ni na Duterte, mga matataas na opisyal ng gobyerno at ng pulisya na in-neutralize ang mga umano'y kriminal o may criminal propensitives. Ang salitaan nilang neutralize ay ginamit at naunawaan umano ng mga bahagi sa mga operasyon bilang patayin. Naniniwala ang Chamber na may reasonable ground para masabing ginamit ni Duterte ang mga direktang nagsagawa ng krimen bilang kasangkapan sa mismong paggawa ng krimen. Bukod sa mga ito, tumulong daw si Duterte sa pagdisenyo sa proyektong layong i-target ang mga umano'y kriminal, kabilang ang Project Double Barrel. Binigyan ng DDS ng mga baril, bala at iba pa. Inutos ang mga bayolenteng aksyon. Nagtalaga ng mga key personnel sa mga pwestong mahalaga para maisagawa ang krimen. Nagbigay ng financial incentives at naghayag sa publiko na isinusulong niya ang mga pagpatay. Dagdag ng Chamber, kinailangan ang pag-aresto sa dating Pangulo para matiyak ang kanyang pagharap sa korte dahil hindi nila inaasahang susunod si Duterte kung ipatatawag ng korte. Ang kampanya kontra droga ni Duterte ang isa sa kanya noong mga inilatag na plataporma sa pagkapangulo. I propose that if I am president, I would get rid of criminality, drugs, and corruption. Just give me 3 to 6 months. Hanggang sa tuluyang maupo sa pwesto. We will not stop until the last drug lord, the last financier, and the last pusher have surrendered or put behind bars or below the ground. Iisa ang bukang bibig ng dating Pangulo. The order is dead or alive. Ang mga salitang sinamahan ng gawa na uwi sa pagkakasawi ng mahigit 6,000 individual base sa tala ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Malayo sa pagtataya ng ilang organisasyon, ang ilang sinasabing umabot na sa mahigit 20,000 individual ang napatay sa drug war ni Duterte. Pero sa likod ng mga numerong ito ay mukha ng isang anak, asawa, kapatid sa kanilang mga naulilang pamilya. At sa libu-libong individual na ito, iilan pa lang ang nabigyan ng hustisya. Ang pagkakasawi ni Kian de los Santos kung saan 3 pulis ang nahatulang guilty ng murder. Nahatulan namang guilty ang isang pulis ng murder, torture at pagtatanim ng ebidensya sa pagkamatay ni na Carl Angelo Arnaiz at Reynaldo Culot de Guzman. Habang 4 na pulis ang nahatulang guilty ng homicide sa pagkamatay ng mag-amang sina Luis at Gabriel Bonifacio sa gitna ng drug buy-bust operation. Ang laging sinasabi noon ni Duterte, ang kanyang utos ay gumanti kung manlalaban. Ang mga patayang ito ang nagtulak noon kay Attorney Jude Josue Sabio, abogado ng umaming Davao Death Squad hitman na si Edgar Matubato para hilingin sa ICC na magsagawa ng analysis sa sitwasyon ng umano'y mass murder sa Pilipinas.
At noong 2018, binuksan ng Office of the Prosecutor ng ICC ang isang preliminary examination sa Pilipinas. Pero makalipas ang mahigit 1 taon, ang Pilipinas opisyal nang kumalas sa ICC. Ang ICC nagpatuloy sa kanilang investigasyon. Matapos ang 7 taon, tuluyan nilang naaresto si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras. Bukod kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, may 5 pinuno ng iba't ibang bansa na meron ding arrest warrant mula sa ICC. Kabilang dyan si Russian President Vladimir Putin para sa war crimes kaugnay sa gyera sa Ukraine. Inilabas ng ICC ang arrest warrant laban kay Putin noong March 2023 at ngayon at large o tinutugis pa rin. Pinaaresto rin ng ICC si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu para sa war crimes. Gaya ni Putin, at large din si Netanyahu. May arrest warrant din para naman sa crimes against humanity ang Sudanese military officer at politician na si Omar Hassan Ahmad al-Bashir at Ivorian politician Laurent Gbagbo. Tinawag ni Vice President Sara Duterte na pag-atake sa soberanya ng bansa ang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Insulto rin umano ito sa mga Pilipinong naniniwala sa kasarinlan ng Pilipinas. Nalalabag umano ang karapatan ng dating Pangulo na hindi umano dinala sa isang judicial authority para igiit ang kanyang karapatan. Persahan na umanong dinadala sa The Hague sa Netherlands ang dating Pangulo na ayon sa Vice Presidente ay pang-uusig na at hindi hustisya. May nagpapasaya na raw sa puso ni Kapuso First Lady of Primetime na si Sania Lopez. Sabi niyan sa muling pag-upo sa GMA Integrated News Interviews. Nag-open up din siya tungkol sa breakup ng kapatid na si Jack Roberto at kaibigang si Barbie Forteza. May chika si Aubrey Carampel. Welcome back, Sania, dito sa GMA. Blooming sa muli niyang pag-upo sa GMA Integrated News Interviews, si Kapuso First Lady of Prime, Sania Lopez. Kaya naman pala, dahil may nagpapasaya raw sa kanya ngayon. Pag-amin ng aktres tungkol sa kanyang love life. Dating lang po. Officially dating na, but not yet taken, si Sania. Not yet taken. I'm still single. Hindi na nagdetalye si Sania, pero ang mahalaga raw, I'm happy now. I'm just enjoying my life. Pero kung masaya si Sania para sa sarili, aminado siyang nalungkot sa breakup ng kapatid na si Jack Roberto at kaibigan niyang si Barbie Forteza. Sa ngayon, hindi pa raw niya nakakausap ang dalawa. Of course, masakit din for me na hindi pala sila yung nag-end up together. Pero I respect their decision. Kasi sila yun eh. Kumbaga, andito lang naman ako to support both of them. Sa kabila naman daw ng pagsubok sa buhay pag-ibig ng kanyang kuya, masaya naman siya sa bagong achievements nito. Isa na rito ang pagkakaroon ng sariling bahay. Recently, nag-post si Jack na almost finished na ang ipinatatayo niyang bahay na malapit lang daw sa bahay ni Sania. Padaanan ko siya. First time ko nakita, nakakaiyak. Nakaka-proud for him na finally you have your own house and lahat ng mga pinaghirapan niya. Ang cute lang. Ang ganda kasi, parang dati nakikibahay lang kami, nakikitira lang kami, tapos now meron siyang sarili niya. I have my own house na kasi. Hindi raw kasi biro ang pinagdaanan nila ng kapatid at kanilang pamilya. Kaya naman, very proud daw si Sania sa naabot nila na sana raw ay magsilbing inspirasyon sa iba. Nakaka-proud, Ate Aubrey, na unti-unti, alam mo, nakikita mo na, meron pa lang talagang nangyari sa life namin. Kasi before ng bata kami, ang thinking na lang namin, paano kaya kami makaka-survive? Paano kaya kami kakain 3 beses ang araw? Kung ano man yung meron kami. Parang, ano yun eh, blessing ni Lord na lang sa amin yun and maging grateful kami na, ito pala, no? Sarap pala sa pakiramdam na unti-unti meron kang nararating sa life. Patunay din daw ng pagdating ng blessings ay ang sunod-sunod ding trabaho. Matapos ang kanyang award-winning na pagganap as Teresita sa Pulang Araw, mapapanood na soon si Sania sa big screen sa GMA Pictures movie na Samahan ng Mga Makasalanan, kung saan makakasama niyang muli
sina David Licauco at Jay Ortega, pati sina Betong Sumaya, Joel Torre at marami pang iba. Gaganap siya bilang si Mila, ang tinaguriang tukso ng bayan. Abangan daw kung makakatulong siya sa misyon ni David na isang deacon o diakono na mapagbago ang mga makasalanan. Nagpahayag din ng paghanga si Sanya kay David sa isang very challenging role. Ang mission niya ay baguhin ang lahat ng mga makasalanan. Kilala ko siya as very serious na actor, wow, 'di ba? Artista na very nonchalant, 'di ba? Tapos makikita mo siya sa isang ganitong klaseng pelikula, nakakaiba. Sa April 19, ipalalabas ang Samahan ng Mga Makasalanan in cinemas. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happening. And that's my chika this Tuesday night. Sa ngalan ni Arellano, ako po si Faith Da Silva. Miss Mel, Miss Vicky, Sir Emil. Okay. Salamat sa iyo, Faith. At yan ang mga balita ngayong Martes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras.